Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na, The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Nagsimula ang istorya na may mga monster na umaatake sa isang village nang biglang dumating ang isang dragon na may sakay na isang lalaki. Ito ay si Haruyoshi, ang pinakamalakas na exorcist na nabuhay. Madali niyang natalo ang mga kalaban. Pero dahil sa naging sobrang lakas siya, naging balakid siya sa Imperial Court, kaya pinapatay siya sa pinakamasakit na paraan. Hinostage ang estudyante niya at ginamit ang isa niyang estudyante para patayin siya dahil alam nila di niya magagawa saktan ang estudyante niya. Sa huling sandali niya ginamit niya ang power niya para ma-reincarnate siya at magsimula ulit sa ibang mundo. Sa sumunod na eksena pinakita ang isang matandang lalaki na gumagamit ng magic para ma-determine ang power ng isang bata na nasa loob ng magic circle, at napag-alaman na wala itong kahit isang patak na magic. Tinawanan ang bata ng nanonood niyang kapatid samantalang ang matandang lalaki na kanilang ama ay disappointed. Ang bata na walang magic ay si Haruyoshi, na na-reincarnate sa pamilya ng Lamprogues, isang nobility na kilala sa mga magic scholars nila sa Aldwhite Empire. Si Seika ay pangatlong anak na lalaki sa concubine. Pero okay lang na wala siyang magic dahil na-retain naman niya ang power niya bilang exorcist at ang memory ng past life niya. Palihim niya ginagamit ang power niya bilang exorcist para investigahan ang mundo na napuntahan niya. Araw-araw lagi siyang binubuli ng kapatid niya na si Gray, at hindi naman basta papabuli si Seika. Ginamit niya ang Shikigami niya para atakihin si Gray at sakto naman dumating pa isa niyang kapatid na lalaki na si Luft para tulungan si Gray. Mabait naman si Luft kay Seika pero hindi sila close dahil anak siya sa concubine. Dahil anak si Seika sa concubine, iba ang turing sa kanya ng lahat kahit kaarawan niya ay parang wala lang. Siya ang nag-aasikaso sa sarili niya sa edad na 7 taon, pero may isang katulong na mabait sa kanya na si Eva, halos kasing edad niya ito. Nang malaman ni Seika na papasok sa magic school ang mga kapatid niya ay nagka-interest siya at nagsabi sa kanilang ama na kung pwede siya sumama sa practice nila ng magic. Pumayag naman ama nila at doon pinakitaan niya ng power niya ang mga ito, na ikinagulat nila dahil wala siyang magic. Nagsabi siya sa ama niya na kung pwede rin siya pumasok sa magic school pero di pumayag ang ama niya dahil wala siyang magic, pero magha-hire ito ng tutor para turuan siya ng magic katulad ng mga kapatid niya. Nagpatuloy si Seika sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mundo na puntahan niya at pag-aaral ng magic na ginagamit nila. Makalipas ang ilang taon, 11 years old na si Seika at mas nag-improve na siya sa kanyang ability, sinubukan niyang tawagin ang isa niyang Shikigami na Kudagitsu na si Yuki. Tuwang-tuwa si Yuki na makita siya at sinabi na handa ito sa lahat ng utos niya, pero sinabi niya na wala siyang iuutos dito at sinubukan lang niya kung matatawag niya ang dati niyang Shikigami. At hindi na siya ang dati nitong master na si Haruyoshi, kundi siya na ngayon si Seika. Pero kinikilala pa rin siya ni Yuki na master at dahil ayaw na ni Yuki ma-sealed ulit nag-anyo siyang hayop. Isang araw tinulungan ni Seika si Eva laban sa pasaway niyang kapatid na si Gray, at ginamot din niya ang hayop na nakita ni Eva sa labas ng mansyon nila. Sa kanya sinabi kay Eva na alam niya na may kakayahan ito na makita ang mga di nakikita ng mga taong may magic. Hinala ni Seika ay may kakayahan siya na katulad ng sa kanya pero hindi niya sinabi kay Eva ang hinala niya at sinabi lang niya na mag-training sila para magamit ang power niya. Nag-training sila araw-araw. Sa 12th birthday ni Seika ay walang selebrasyon o regalo na katulad sa kapatid niya pero okay lang sa kanya dahil sanay na siya. Saktong araw din iyon ay may umatake na monster sa kanilang mansyon. Natakot ang mga kapatid niya at mga tao dahil ito ay isang elder nut, isang high-level na monster. Wala ang kanilang ama kaya nagpanik lahat dahil sa monster. Samantalang si Seika ay ang nasa isip niya ay iligtas ang mga tao doon. Nakita niya si Eva na may pinoprotektahan na isa ding maid. Nagtangka siya na iligtas ito pero nakita niya nakakontrol ng Shikigami si Eva na kinagulat ni Seika. Nang alam niya na nakatakas na sina Eva ay nilabanan niya ang kalaban na palakang monster at ginamitan ng power niya at natalo agad. Nakita ng lahat ang lakas niya at nagpalakpakan lahat ng nakakita at masaya din si Seika dahil alinsunod iyon sa plano niya na bagong buhay. Nang matalo ni Seika ang Monster Nut ay natuwa ang lahat sa kanya. Nakita din ng ama ni Seika kung paano niya natalo ang monster at bilang reward ay nagpaluto ang kanyang ama ng maraming pagkain. Sinabi din ng ama ni Seika na tutupadin nito ang isang hiling ni Seika. Ang hiniling ni Seika ay makapag-enroll sila ni Eva sa Rodnia Academy of Magic. Sa una duda pa ang ama ni Seika kay Eva, pero sinabihan ni Seika si Eva ipakita ang power niya sa kanila at pinakita naman ni Eva ang power niya na Flame Note.
na kinagulat nila. Sa huli pumayag ang ama ni Seika na makapag-enroll sila ni Seika at Effa pero, kailangan nila pumasa gamit ang abilities nila. Pero biglang nagreklamo ang kapatid ni Seika na si Gray at hinamon si Seika. Tinanggap ni Seika ang hamon at pinakitaan niya ng power niya ang pasaway na si Gray at madali niyang natalo. Nang mahimatay na si Gray dun pinakita na matagal na nagte-training si Seika sa pag-summon ng mga dati niyang Shikigami. Tinawag niya ang Shikigami niya na si Nyudo at inutusan ito na palabasin ang Elder Newt sa mountain, pero hindi kasama sa plano ni Seika na atikihin ng Elder Newt ang lugar nila at masaya siya na walang napahamak sa nangyari. Tinanong ni Yuki bakit tinatago ni Seika ang power niya. Sinabi ni Seika na ayaw niya maulit ang nangyari sa past life niya, at gusto niya lang mamuhay ng normal. Sa sumunod na eksena ay pinakita si Seika na nagpapaalam sa kapatid niyang si Luft, para bumiyahe at mag-enroll sila ni Effa sa Rodnia Academy of Magic. Habang nasa biyahe ay binigyan ni Seika si Effa ng kwintas na mayroong mana stone na may kakayahan na makapag-attract ng spirit. Gusto ni Seika lumakas si Effa, dahil kakailanganin niya ang power ni Effa balang araw. Habang palapit na sina Seika sa Ardenia Academy of Magic pinakita ang ama ni Seika. Dito napag-alaman na hindi siya totoong anak nito. Isang gabi may babaeng nakatakip ang mukha ang nag-iwan kay baby Seika sa ama nila. Si Seika ay anak ng isang lalaking nagngangalang Gilbert ang nakakabatang kapatid nito. Napag-alaman din na 1-year-old pa lang si Seika ay nakakagamit na ito ng magic pero nang tinignan niya sa magic circle ang power ni Seika, nalaman niya na wala itong mana, na pinagtaka niya, at alam din niya na delikado ang power ni Seika, na maari siyang maging hero o evil lord depende sa environment niya. At ang best place para kay Seika ay sa Ardenia Academy kung saan nag-aral din ang kanyang ama na si Gilbert. Nang makarating sila Seika at Effa sa Ardenia Academy of Magic, sila ay kumuha ng entrance exam kinailangan nila Seika na hawakan ang isang magic ball na kumikilala kung anong element ang power ng isang magic user. Nauna si Effa at siya ay may affinity sa fire at wind. Sumunod naman si Seika pero hindi nag-respond ang magic ball. Nagtaka ang nagpapa-exam at sinabi na baka ang affinity ni Seika ay light or dark ability, dahil napaka-rare ng element na ito, hindi ito kasama sa tinitignan nila sa magic ball. Pero sinabi ni Seika na wala talaga siyang mana at tinanong niya kung hindi ba siya pwede pumasok nang wala siyang mana. Sumagot naman ang nagpapa-exam na pwede naman. Nang marinig ng iba na nag-e-exam na walang mana si Seika ay kung ano-ano ang pinagsasabi tungkol sa kanya na kinainis ni Effa. Biglang may dumating na babae na nagpatahimik sa mga tao. Ang babae ay si Amo, isang commoner. Hinawakan niya ang magic ball at nagulat ang lahat dahil siya ay may affinity sa 4 na element, pero si Seika ang ikinagulat niya kay Amo ay maliban sa kulay ng buhok halos lahat ay katulad sa estudyante niya sa past life niya. Sa huling eksena pinakita ang isang babae na naglalaro ng chess mag-isa. Matapos mag-register sa Rodnia Academy of Magic nina Effa at Seika ay kumuha naman sila ng written exam. Matapos ang exam ay nag-usap sila Seika at Effa. Nang biglang mapansin ni Seika si Amo na naglalakad sa hallway at may nakasukbit na espada sa baywang nito, na pinagtaka ni Seika dahil wala ito nang unang niyang makita ito. Sumunod naman na exam ay ang practical exam. Kailangan ng mga estudyante na gamitin ang power nila para tamaan ang mga target na stone depende sa element nila. Nang si Effa na, ginamit niya ang flame note niya sa fire element na stone, halos maluso ang target na stone. Sumunod naman ang wind element na stone at inatake ito ni Effa ng wind lance, nawasak ang stone na target na ikinagulat ng mga estudyante at ng teacher. At nang si Seika na ay duda pa ang estudyante, pero nang pinakitaan ito ng power ni Seika ay nabigla sila. Inatake ni Seika ang mga element na target sa pamamagitan ng exorcist power niya, at teknik na alam niyang kahinaan ng bawat element stone na target. 3 sa mga target stone ang nawasak ni Seika, na kinagulat ng lahat dahil wala siyang mana. Nang matapos na ang exam, nag-usap ang dalawang nagpa-exam at nabilib sila kina Effa at Seika, pero mas kinabilib nila ang power ni Amo, dahil nawasak nito lahat ng element stone na target, na wala pa nakakagawa. Hinala nila si Amo ay isang hero. Nilabas na ang resulta ng exam, nang tignan ni Seika ay pang number 3 siya, na pinagtaka niya dahil na perfect niya ang written exam. Number 2 naman si Effa, dahil mas mataas siya kay Seika sa practical exam at number 1 naman si Amo. Matapos makapasa ay nakapag-enroll na sila Effa at Seika. Bago magsimula ang klase kailangan nila umattend sa entrance ceremony. Habang naglalakad sila papuntang entrance ceremony ay may naramdaman si Seika na spirit. Nang tignan nila ni Effa,
ay may mga dark elements na spirit. Nang lapitan nila ay may nakita silang malaking magic circle, at hindi maganda ang feeling ni Seika dito. Bago pumunta sina Seika sa auditorium para sa entrance ceremony, nag-iwan si Seika ng Shikigami para bantayan ang magic circle. Nang nasa ceremony na sila, ay nakita nila Seika at Effa si Amo. Ito ang nagsalita sa harap bilang student representative. Habang nagsasalita si Amo ay biglang nag-activate ang magic circle, na naramdaman ni Seika, at may biglang umatake na lesser devils, nagtakbuhan ang mga student, samantalang ang mga teacher ay kinakalaban ito. Pero malakas ang lesser devil, pinoprotektahan ni Amo ang isang teacher na kinagulat nito. Nilabanan ni Amo ang monster, pero napansin ni Seika na may kakaiba sa mga lesser devils na monster, kaya hinanap niya ang caster sa pamamagitan ng surveillance Shikigami niya, at nakita naman niya ang caster. Pinuntahan ni Seika ang caster. Isa tong monster na nakapagsasalita na ikinatuwa ni Seika. Nag-summon ito ng monster sa magic circle para atakihin si Seika pero madali naman niya ito natalo at ang isa sa monster ay kinuha ni Seika. Nagpakilala naman ang monster bilang Galgaleus, isang metal devil. Naglaban sila at nahirapan sa una si Seika dahil hindi gumagana dito ang power niya. Nang tinanong ni Seika ang monster kung ano ang hinahanap nito, sinabi nito na ang hinahanap nito ay ang hero. Nang akala ng monster ay natalo niya na si Seika, biglang nakita niya si Seika na walang man lang sugat. Tinawag ni Seika ang isa sa Shikigami niya, at tinamaan ng kuryente ang monster. Pero bigla itong sumulpot sa likod niya at tinusok siya sa katawan, na isa din palang trap ni Seika. Ginamitan niya ito ng power niya at direktang inatake. Ginamit niya ang kahinaan ng metal para talunin ito na kinagulat nito. Tinawag ni Seika ang Shikigami niya na si Mizuchi. Inatake nito ang monster at madaling tinalo. Pagtapos matalo ang monster ay tinangka tumakas ng Shikigami ni Seika pero nahuli din niya ito. Dahil mahina pa ang katawan niya ay hindi niya pa fully makontrol ang mga Shikigami niya. Nang bumalik si Seika sa auditorium, sinalubong siya ni Effa at nang tignan ni Seika ang paligid ay injured ang mga student at halos masira ang building, at natalo na ni Amo ang mga lesser devils. Nakinagulat at kinatakot ng mga estudyante. Lahat ng nangyayari ay naayon sa plano ni Seika, maghanap ng malakas na magiging sentro ng atensyon ng lahat, habang siya ay nakatago ang power at namumuhay katulad ng mga official na nagpapatay sa kanya noon, dahil doon gagawin niya lahat para si Amo ang maging pinakamalakas sa paningin ng lahat. Nangako si Seika sa sarili niya na sa panibagong buhay niya, ay magiging masaya na siya. Habang naglalakad sina Seika at Effa ay nakita nila si Amo. Binati ni Seika si Amo pero masamang tingin lang ang binalik nito at sinabing wag siyang kausapin nito. Nang papasok na sa klase sina Seika, bigla na lang silang muntik mahulugan ng isang container na may laman na kakaibang liquid, buti nakaiwas agad sina Seika. Nalaman nila na ang container ay pagmamay-ari ng professor nila na si Cordell. Ililipat niya sana ang container sa itaas na room pero hindi niya na-control ng maayos ang kanyang magic. Pagkatapos ng klase ay inannounce ng teacher nila na si Miss Karen, ang tungkol sa Foundation Anniversary Rite, at inappoint din niya sina Amo at Effa na magdadala ng listahan ng bagong estudyante sa templo sa Rodney Forest at ipa-bless ito. Samantala may hindi magandang nararamdaman si Seika tungkol sa mangyayaring anniversary rite, kaya imbes na si Effa ay siya ang nag-volunteer na sumama kay Amo na kinagulat ng mga estudyante. Sa pagsapit ng anniversary rite, hinatid sila Seika at Amo ng teacher nila sa bungad ng forest, may binigay sa kanilang listahan ng mga estudyante. Habang naglalakad sila ay biglang sumakit ang ulo ni Amo. Nang nagtingin sa paligid si Seika ay nakita niya ang isang magic circle sa ibabaw ng isang putol na puno. Nang lumapit sila dito biglang nag-activate ang magic circle. Pinadala sila ng magic circle sa isang dungeon at biglang may tatlong monster na umatake sa kanila. Nilabanan ito ni Amo na madali naman niyang natalo. Pero biglang may lumutang na malaking monster sa likod ni Amo at tinangka siyang atakihin, pero ginamitan ito ni Seika ng power niya na pinagtaka naman ni Amo, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong abilities. Habang naglalakad sila sa madilim na dungeon ay gumamit si Seika ng amulets niya para mag-create ng liwanag na ikinagulat ni Amo, dahil ang nakakagawa lang ng liwanag ay isang light magic user. Habang naglalakad sila ay naglalagay si Seika ng mga amulets sa bawat pader ng dungeon, para ma-detect ng mga pamilyar niya sa labas kung nasaan siya at tulungan siya ng mga ito hanapin ang exit. Sa paglalakad ni Seika at Amo, bigla nilang naramdaman na may parating. Ito ay mga malalaking monster.
Habang kinakalaban ni Amo ang isang monster, biglang sumakit ang ulo niya kaya nasuntok siya ng monster at tumama siya sa pader. Nang makita ito ni Seika ay iniligtas niya si Amo. Nang masiguro ni Seika na walang malay si Amo ay tinawag niya ang isa sa mga pamilyar niya na giant centipede at inubos nito ang kalaban. Nang magising si Amo, nagulat siya na talo na ang lahat ng monster, at gumaling na rin ang sugat niya na ikinagulat niya. Biglang sumakit ang ulo niya. Tinanong siya ni Seika kung lagi ba sumasakit ang ulo niya, pero sinagot naman ito na hindi. Na-realize ni Seika na ang dahilan ng pagsakit ng ulo ni Amo ay dahil sa curse. Nag-create siya ng barrier sa paligid nilang dalawa. Sinabi ni Amo na nagsimula sumakit ang ulo niya nang nag-enroll siya sa school at sinabi ni Seika na baka may curse mark siya. Kaya naghubad si Amo at pinakita ang likod niya para matignan ni Seika kung meron ba siyang curse mark, pero walang nakita si Seika na kahit anong marka sa katawan ni Amo. Habang nag-uusap sila ni Amo, napansin ni Seika na nagliliwanag na ang amulet niya na ang ibig sabihin na hanap na siya ng pamilyar niya, kaya nagsimula na ulit silang maglakad sa loob ng dungeon. Kinalaban nila ang mga monster na madali naman nilang natalo. May nahanap sila na pinto at nang buksan nila ito ay may malaking monster sa loob. Ang monster ay isang naga. Kinalaban nila ang monster. Nilagyan ni Seika ng bakal ang bibig ng monster at sinabi niya kay Amo na atakihin nito ng apoy ang bakal sa bibig ng monster. Nang natamaan ng apoy ang bakal ay sumabog ito at saka naman ito inatake ni Amo. Natalo nila ang monster. Biglang niyakap ni Amo si Seika sa sobrang saya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at may nakita silang mithril na espada. Kinuha ni Seika ang espada at binigay kay Amo. Kinuha naman ni Seika ang singsing. Nahanap nila ang exit at nakalabas na sila. Tinanong ng mga teacher ang mga nangyari sa loob ng dungeon, at sinabi nila lahat maliban ang tungkol sa power ni Seika at ang tungkol sa curse ni Amo. Sa sumunod na eksena may pinuntahan si Seika na isang lugar at doon kinumprante niya ang professor na si Cordell. Doon nalaman na si Cordell ang may kagagawan sa pag-atake sa entrance ceremony at ang curse ni Amo at ang misyon nitong tapusin ang hero. Sinabi ni Cordell na ang experiment niya ang dahilan kaya nagkakasakit si Amo. Nang nagtangka siyang atakihin si Seika, biglang sinabi ni Seika na hindi ba niya napansin na di na naapektuhan ng curse niya si Amo. Sinabi ni Seika na ang naapektuhan ng curse niya ay yung amulet niya na nabuhusan ng liquid galing sa container niya. Tinawag naman ni Seika ang devil na hinuli niya at nilagay doon ang amulet at biglang sumabog ang devil, na kinagulat naman ni Cordell. Ginamit ni Seika ang power niya para ilagay sa katawan niya ang curse. At ibinalik naman niya sa nagsumpa, biglang nagsilabasan ang dugo sa katawan ni Cordell. Saka sinabi ni Seika na ang curse ay specialty ng mga exorcist at umalis na siya. Dahil natapos na ang problema, masaya si Seika dahil, balik normal student na ulit siya. Samantala binigay naman ni Seika ang singsing na nakuha niya sa dungeon kay Effa na kinatuwa naman ito, ang singsing ay nakakapag-attract ng mga spirit. Nakita nila si Amo na naglalakad at binati ito ni Seika pero sinungitan lang siya nito. Pero nilapitan nito si Effa at masayang nakipag-usap dito. Nakinadismaya ni Seika dahil di pa natutupad ang plano niya na kaibiganin si Amo. Pinag-uusapan ni na Effa, Amo at Seika ang mga pinagdaanan nila sa school sa loob ng isang taon, nang biglang kinausap sila Seika ng vice principal, at sinabi na gusto makausap ng principal sina Effa at Seika na pinagtaka nila. May hindi magandang pakiramdam si Seika sa pagpapatawag sa kanila. Habang nag-uusap sila ay may patagong nakamasid sa kanila na estudyante. Nang pumunta sina Seika at Effa sa principal office ay nagulat si Seika dahil ang principal nila ay isang demi-devil, dwarf na descended ng devil. Binanggit ng principal na may pagkakaparehas si Seika at ng uncle niya, na kinagulat ni Seika, dahil hindi niya alam na may kapatid ang kanyang ama. Sinabi ng principal na ang dahilan ng pagpapatawag niya kay Seika at Effa ay dahil gusto niya, sumali ito sa Capital Art of War Tournament, kasama ang isang bagong estudyante na si Mabel Crane, at pag hindi pumayag si Seika ay si Effa ang papapuntahin nila. Nang malaman ito ni Amo, ay nainis ito dahil bakit hindi siya ang pinili para sumali. Napinagtaka din ni Seika, nang tinanong ni Amo kung sasali siya, naalala ni Seika ang tingin ni Mabel sa kanya, kaya pumayag siya ay dahil interesado siya sa pagkatao ni Mabel. Tinanong naman ni Amo kung sumali na ba ang school nila sa tournament, pero sinabi ni Effa, na binago na ang rules sa tournament at sa unang pagkakataon ay pwede gumamit ang mga kalahok ng magic sa tournament. Dahil dun nabigyan ng chance ang school nila na sumali. Habang naglalakad sila Seika, Effa at Amo,
ay patuloy nila pinag-usapan ang tungkol sa tournament at sinabi ni Amo na kaya lang napili si Mabel ay dahil may backer ito, pero biglang lumitaw si Mabel sa likod nila at sinabihan si Amo, na kaya siya di napili ay dahil mahina siya, na kinainis ni Amo. Hinamon niya si Mabel sa swords fight, at sa laban nila ay napansin ni Seika na gumagamit ng magic si Mabel, tinalo ni Mabel si Amo. Nang banggitin ni Amo ang tungkol sa paggamit ni Mabel ng magic, sinabi ni Mabel na kung nag-e-expect siya ng second chance ay dahil mahina siya, at bago umalis si Mabel ay sinabihan niya si Seika na kung hindi siya seryoso na lumaban sa tournament ay wag na siya tumuloy, dahil masasaktan lang siya. Sa araw ng pagpunta ni Seika at Mabel sa capital para sa tournament ay sumama din sina Amo at Effa, si Effa bilang retainer ni Seika, at si Amo ay gusto niya makita kung paano lumaban si Mabel sa tournament. Pagkarating nila sa capital ay humiwalay si Mabel sa kanila at sina Seika naman ay dumiretso sa arena para tignan kung sino ang mga makakalaban nila sa bulletin board. Sa araw ng tournament ay sinabi muna ng announcer ang rule, kapag hindi na makalaban, umalis sa ring, o sumuko na ang kalahok ay talo na ito, at may dinagdag pa silang rule na kapag na-damage ang suot nilang amulet ay talo na sila. Ang unang lalaban ay si Seika at ang kalaban niya ay si Dennis Regan, isang mercenary. Nagsimula ang laban nila at ginamitan niya ito ng power niya na force art at madali itong tumalsik sa labas ng ring, na kinagulat ng lahat. Pinanood naman nila ang mga sumunod pang laban, naglagay si Seika ng mga amulet niya sa paligid ng ring para malapitan na makita ang laban. Ang naglaban ay sina Beren na isang mage at si Kyle na isang merchant guard. Naglaban ang dalawa at biglang hindi makagalaw si Beren. Nilapitan ito ni Kyle at biglang sinaksak ni Kyle si Beren sa dibdib na nagpanalo sa kanya. Sa una ay nagulat ang lahat pero biglang natuwa ang mga tao dahil naging exciting na ang tournament, habang sina Amo at Effa ay nagtataka bakit biglang hindi nakagalaw si Beren sa laban. Duda naman si Seika sa katauhan ni Kyle, hindi siya naniniwala na isa lang itong merchant guard. Na-realize din ni Seika na katulad sa mundo na pinanggalingan niya ay meron ding evil eye wielder, na kayang pumatay sa isang tingin lang. Pinakita sa huli na nandun din si Mabel at nanood sa competition. Nagsimula na ang second round ng Arts of War tournament. Ang unang lalaban ay si Seika. Ang kalaban niya ay isang malaking golem na kinokontrol ng isang babae na nagngangalang Levinier, na isang puppeteer. Mayabang na hinarap ni Levinier si Seika, at inutusan ang golem niya na atakihin si Seika. Tinawag naman ni Seika ang Shikigami niya na Kamaitachi, at pinira-piraso nito ang golem na kinagulat ng kalaban. Napilitan ang kalaban na mag-concede sa takot kay Seika. Nanalo si Seika na kinatuwa ni Amo at Effa. Matapos ang round pinakita na kausap ni Seika si Yuki, at sinabi niya dito na kinabahan siya na may makapansin nag-summon siya ng Shikigami, at ma-disqualified siya dahil pinagbabawal ang summoner sa tournament. Pinuntahan naman ni Seika kung saan nakapwesto sina Amo at Effa, para manood sila ng sunod na laban. Ang sumunod na lalaban ay si Mabel Crane at ang kalaban niya ay isang mage na nagngangalang Horo. Inatake ni Horo si Mabel gamit ang Earth Magic, pero madali lang ito hinati ni Mabel gamit ang espada niya na coated ng Dark Magic. Sumunod ginamit ni Mabel ay isang spikes na weapon, gumawa ng barrier si Horo pero madali itong nawasak ni Mabel, at bago pa ulit makagamit ang kalaban ng magic ay sinugod ito ni Mabel at pinutol ang staff nito at tinutukan ng espada na kinagulat nito. Nag-concede ito at nanalo si Mabel. Nang in-announce na panalo si Mabel ay nagtaka si Seika dahil tinawag si Mabel na hero. Nang tinanong niya ito kina Amo at Effa, sinabi nila na malaki ang resemblance ni Mabel sa second hero at parehas din sila ng weapon at Mabel din ang gamit na pangalan nito, na kinagulat ni Seika. Kinagabihan may isang lalaki na magpapadala ng impormasyon gamit ang isang dove, pero napigilan ito ni Seika. Kinumpronte niya ang lalaki, pero tinangka siya nito atakihin kaya gumamit siya ng Vinebind Arts at pinaluputan ito para hindi makagalaw at tinawag niya ang Shikigami niya na isang demon na si Satori. Nakakabasa ito ng soul ng isang tao. Binasa nito ang iniisip ng lalaki. Nalaman dito ni Seika na ginagamit ng Academy si Mabel para protektahan at hindi lumabas ang totoong impormasyon tungkol sa totoong hero na si Amo. Matapos makuha ni Seika ang impormasyon ay pinakain niya kay Satori ang lalaki bilang reward. Nang matapos nito kainin ang lalaki ay tinangka ni Satori basahin ang isip ni Seika na kinagalit ni Seika, na kinatakot naman ni Satori. Pinabalik na ni Seika si Satori. Nang wala na ito lumabas si Yuki at kinumport ito ni Seika, dahil natakot ito kay Satori. Sa pagpapatuloy ng mga match,
Madali na panalo ni Kyle ang laban niya gamit ang kanyang Evil Eye Wielder, at may isa pang favorite na manalo. Ito ay si Reynes, isang knight na may kakayahan gumamit ng 5 elements. Habang papunta si Seika sa ring ay nakasalubong niya si Reynes at binati siya nito at sinabi na mag-meet sila sa finals. Ang pangatlong kalaban ni Seika ay isang necromancer na madali niya lang tinalo. Nang paalis na siya sa ring ay bigla siyang kinumpronte ni Mabel at sinabihan siya na mag-concede dahil sila ang susunod na magkalaban, pero tumanggi si Seika na kinainis ni Mabel. Habang nag-uusap sila biglang in-announce na dahil nanalo si Kyle sa laban niya ay maghaharap sina Kyle at Reynes sa mismong araw ding iyon. Bago umalis si Mabel ay sinabihan niya si Seika na mag-withdraw. Samantala pinanood naman nila Seika ang laban ni Kyle at Reynes. Habang naglalaban sila Kyle at Reynes ay biglang gumamit si Reynes ng light magic para i-block ang power ng Evil Eye ni Kyle, na kinagulat ni Amo, pero diretso lang na naglakad si Kyle papunta kay Reynes, at nang inatake ito ni Reynes ng fireball, ay hindi ito tinablan at tuloy lang sa paglapit kay Reynes, na kinagulat nito, gumamit din si Reynes ng ibang element. Pero hindi ito tinatablan, napansin ni Seika na gumagamit si Kyle ng gravity magic na nakabalot sa katawan nito. Gumawa si Reynes ng maraming golem, pero madali ito winasak ni Kyle gamit ang dark element shadow magic. Nang sinugod ito ni Reynes ay biglang nanigas ang katawan nito. Nakita ni Seika na gumamit si Kyle ng curse, dahil hindi na makagalaw si Reynes ay tatapusin na sana ito ni Kyle nang biglang may narinig na whistle. Ibig sabihin nag-decide ang referee tungkol sa match, at in-announce na panalo si Kyle. Nang marinig ito ni Kyle ay umalis na ito. Nang gabi ding iyon habang nag-uusap sina Yuki at Seika ay biglang niyakap ni Seika si Yuki para umiwas sa isang atake. Ang umatake ay si Mabel. Nilabanan ito ni Seika pero sa kalagitnaan ng laban nila ay may lalaking lasing na sumilip sa kanila. Nang aatakihin sana ito ni Seika, ay inatake ito ni Mabel para itaboy, at sabay umalis na rin si Mabel. Nang tinanong ni Yuki kung anong nangyari, sinabi ni Seika na ito ay preview ng magiging laban nila kinabukasan, at dahil sa ginawa ni Mabel na pag-atake sa kanya, ay hindi niya to uurungan sa match nila. Mumoment si Mabel sa kalagitnaan ng gabi nang biglang dumating si Seika. Dahil doon naging alerto si Mabel, pero sinabi ni Seika hindi siya pumunta upang labanan ito, kundi gusto niya ito makausap tungkol sa problema nito at baka magbago ang isip niya sa laban nila. Sinabi ni Mabel na tinangka niya atakihin si Seika para sumuko ito sa laban nila. Sa pag-uusap nila ay nakiusap si Mabel kay Seika na mag-withdraw ito sa laban nila. Pero biglang sinabi ni Seika ang tungkol sa pagiging stand-in niya kay Amo at ang mission niya na manalo sa tournament bilang hero para madraw ang atensyon ng Devil sa kanya, na kinagulat ni Mabel. Pero sinabi din ni Seika na ang desperasyon niya na manalo ay hindi dahil doon. Sinabi ni Seika na kung sasabihin niya ang totoong rason ay i-consider niya na sumuko, kaya napilitan si Mabel na ikwento ang rason niya, na totoong role niya ay ang mapatay ng Evil Eye Swordsman. Sinabi ni Mabel na ang Legrock Merchants ay nagtitrain ng mga grupo ng mga talented na mga bata para maging soldier katulad niya at ni Kyle, na ang gusto lang ng merchants ay i-test kung naging totoong soldier na si Kyle, na medyo pinagtaka ni Seika. Sinabi ni Mabel na pag gumagawa ang merchant ng soldier ay binubutasan nila ang utak at nilalagyan ng magic, dahil dun hindi na nakakaramdam ng takot, galit at doubt ang soldier dahilan para maging perfect obedient na soldier ito at ang unang misyon nito ay patayin ang malapit sa kanya. Nabanggit naman ni Seika sa pag-uusap nila alam na niya na magkapatid si Mabel at Kyle, na kinagulat ni Mabel. Sinabi ni Seika na napansin niya na ang totoong kulay ng buhok ni Mabel at mata ay parehas kay Kyle. Sinabi ni Mabel na nangako siya kay Kyle na kung sakali na magbago siya pagtapos ng operasyon ay tatapusin niya ito. Tinanong naman ni Seika kung kaya ba tapusin ni Mabel ang kapatid niya. Sinabi ni Mabel na hindi siya sigurado pero kailangan niya subukan, dahil kahit matalo o manalo siya, ay kamatayan naghihintay sa kanya, dahil i-dispose pa rin siya ng merchant. Biglang singit naman ni Seika at sinabi na nakapagdesisyon na siya ang tatalo kay Kyle at puprotekan niya rin si Mabel. Dahil sigurado si Seika na hindi gugustuhin ni Kyle na mapahamak si Mabel kundi maging malaya itong mabuhay. Nagpasalamat si Mabel kay Seika pero mag-o-all out pa rin siya sa laban nila. Sinabi naman ni Seika na ipapakita niya dito na siya ang pinakamalakas. Kinabukasan ay nagsimula na ang laban nila Seika at Mabel. Binuhos ni Mabel lahat ng lakas niya sa laban nila. Pero nilagyan ni Seika ng amulet ang weapon ni Mabel para bumigat ito at nilagyan niya ng bind si Mabel para hindi ito makakilos na nagpanalo kay Seika. Dumating na ang championship round,
At ang maglalaban ay sina Seika at Kyle. Bago sila maglaban ay tinangka ni Seika kausapin si Kyle tungkol kay Mabel, pero porsigido si Kyle na patayin si Mabel dahil yun ang order sa kanya. Nagsimula ang laban nila. Bago pa magamit ni Kyle ang evil eye niya ay tinawag na ni Seika ang shiki niya na Anbono Yasu, dahil doon nagkaroon ng pulang usok sa paligid nila, pero hindi man lang nagulat si Kyle, inatake niya si Kyle pero hindi ito tinablan. Tinangka naman ni Seika bind si Kyle pero hindi peren gumana. Tinawag ni Seika ang shiki niya na Ushio na isang minotaur. Tinangka itong atakihin ni Kyle pero hindi ito tinablan. Inatake ng Ushion si Kyle na nagpatalsik dito. Tinanong naman ni Seika ang shiki niya kung nag-hold back ito at nag-thumbs up ito at sabay sabing yarp. Nawala ng malay si Kyle, pero biglang may nag-activate na curse sa katawan ni Kyle. Nang makita ito ni Seika ay naglagay siya ng barrier sa paligid ni Kyle para pigilan ang curse na kumalat. Nawala ang curse pero na-damage na ang katawan ni Kyle. Habang naghihingalo ay bumalik ang totoong Kyle at pinasabi niya kay Seika na sabihin kay Mabel na humihingi siya ng tawad dito saka ito nawala ng buhay. Nagalit si Seika at tinangka niya buhayin si Kyle pero pinigilan siya ni Yuki at pinaalala sa kanya na pag binuhay niya si Kyle ay malalaman ng lahat ang power niya at mawawala ng kwenta lahat ng plano ni Seika. Dahilan para tumigil si Seika sa pagbuhay kay Kyle. Natapos ang laban nila at nang tinanong nila si Seika sa katawan ni Kyle ay sinabi niya na naglaho ito dahil sa atake niya, na nagpanalo kay Seika. Dahil tinago ni Seika ang katawan ni Kyle sa void, ay gumawa siyang peking libingan para kay Kyle, at doon kasama niya si Mabel. Sinabi ni Mabel na inaasahan niya na mangyayari ito at sumuko na siya na makapagpaalam kay Kyle ng maayos. Sinabi naman ni Seika ang pinapasabi ni Kyle kay Mabel. Humihingi ito ng tawad tungkol sa Clover, na nagpaiyak kay Mabel. Sinabi niya na ang huling usap nila bago ang operasyon ni Kyle, ay nag-away sila dahil nasira ni Kyle ang hairpin niya na Clover. Dahil tapos na ang tournament ay naghintay na sina Effa at Amo kina Seika at Mabel para bumalik sa academy. Pagdating naman sa academy ay kinausap ni Seika ang principal at sinabi niya na alam niya ang plano ng principal na maliban sa gawing substitute hero si Mabel ay gamitin din si Seika para mailigtas si Mabel sa kamay ni Kyle, dahil naawa siya kay Mabel dahil bata pa lang ito ay ang bigat na nang dalahin nitong problema, at mali na si Mabel ang tumapos sa kapatid niya. Inutusan din niya si Seika na gabayan at turuan si Mabel bilang nakakatanda dito. Pinakita naman sa huling eksena na binalik na ni Mabel ang totoong kulay ng buhok niya at na-trauma na si Mabel sa paraan ng pagtuturo ni Seika. Tinangkapan nito humingi ng tulong kina Effa at Amo, pero biglang sinabi ni Effa na madali lang paraan niya na kinagulat ni Mabel, at mukhang mas na-trauma pa ito lalo. Nag-uusap sina Seika, Effa, Amo at Mabel tungkol sa summer vacation at kung ano mga gagawin nila. Sinabi naman ni Seika na may pinapaimbestigahan ang ama niya na dragon sa Estelia. Gusto sana sumama ni Amo at Mabel pero kailangan nila umuwi dahil namimiss na sila ng magulang nila. Tinanong naman niya si Effa at agad naman ito pumayag na sumama. Habang nag-uusap sila ay biglang may dumating na isang lalaki at isang babae na kinagulat ng lahat. Nilapitan nila si Seika at nagpakilala bilang first prince ng Estelia na si Cecilio, na kinagulat naman ni Seika. Magalang ito binati ni Seika. Habang nagsasalita ito ay napatingin ito kay Effa at nabilib ito sa ganda ni Effa. Niyaya nito na sumali sa harem para maging isa sa asawa nito. Iba din. Nabigla naman ang lahat, tinanggihan naman ito ni Effa dahil retainer siya ni Seika, pero mukhang hindi sesuko ito. Kaya nakialam na ang retainer niya na si Liz at sinabi na lumipat sila sa private na lugar. Nang nasa private na sila ay pinag-usapan na nila ang tungkol sa dragon. Nagtanong ng mga information si Seika tungkol sa dragon at sinabi ni Cecilio na ang dragon ay payapang naninirahan sa kingdom nila at pinuprotektahan pa sila pero bigla na lang ito naging agresibo at nang aatake ng mga field at livestock. Sinabi naman ng prince na gusto niya sumama sa pag-imbestiga. Sumang-ayon naman agad si Seika. Nagbiyahe na sina Seika papuntang Estelia kasama si Cecilio at ang entourage nito at makalipas ang 9 days ay dumating naman sila sa Proto-Asta, ang old capital ng Estelia. Nakita naman nila ang dragon na tinatawag din na Greater Dragon na lumilipad sa paligid ng village at muntik pa sila atakihin nito, pero biglang may nagsummon ng isang Love Tiger para tabuyin ang dragon. Nang umalis na ang dragon ay tinangka naman atakihin ng Love Tiger si Effa. Agad naman siya pinoprotektahan ni Seika pero natutunaw lang ang panang-bind dito ni Seika, kaya napilitan si Seika na kamprontahin ito. Si Seika naman naging focus ng Love Tiger. Nang aatakihin na siya nito ay biglang may lumabas na pink na bind sa leeg ng Love Tiger.
kaya napatigil ito na kinagulat nila Seika. Saka naman nagpakita ang isang mercenary na summoner na si Zect at pinabalik na ang Love Tiger. Pinagalitan naman ito ni Cecilio sa ginawa nito. Nang tinanong naman ni Seika bakit si Cecilio nag-hire ng mercenary, sinabi nito na para mag-hunt ng dragon. Sinabihan naman siya ni Seika na wag na ituloy ang pag-hunt sa dragon dahil baka maitaboy lang ito at mang-atake ng ibang lugar. Bigla naman naiinis na sumingit si Zect at sinabi na sanay ito mag-hunt ng dragon, at medyo nagkasagutan pa sila ni Seika pero pumagitna na ang prince at pinaalis si Zect. Umalis naman ito kasama ang grupo nito na mercenary. Kinumpronto ulit ni Seika si Cecilio tungkol sa dragon at sinabi kung ipinaalam niya na ba sa mga taga-Estelia o sa queen ang balak niya. Pero sinabi ng prince na siya ang symbol ng kingdom nila at siya ang magdidesisyon ukol dito, at sinabihan si Seika na wag makialam sa isyu ng kingdom nila. Bigla naman sumingit si Effa at tinangka na magpaliwanag sa nagyari pero pinagsabihan lang siya ni Seika na kinagulat ni Effa. Sinabi ni Seika na dapat maging matalino ito pag nasa delikadong sitwasyon siya, dahil wala si Seika lagi sa tabi niya para protektahan siya. Tinangka naman ni Cecilio makialam pero sinabihan siya ni Seika na huwag din siyang makialam sa isyu nila ni Effa, at sinabihan ulit niya si Effa na sa ganong sitwasyon ay gumamit siya ng magic, tumakbo o humingi ng tulong na sinang-ayunan naman ni Effa. Naawa man si Seika kay Effa, pero ayaw lang niya maulit na may mapahamak na malapit sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-imbestiga sa dragon. Nalaman nila na ang dragon ay hinatch ng queen at nanirahan na ito sa kingdom nila. Isang araw may dumating na babaeng dragon at nanirahan na ang dalawang dragon sa bundok ng Estelia. Pero makalipas ang 50 years ay nagbago ang kilos ng mga dragon, dahil nagka-baby ito at dahil hindi sapat ang magic ay naghahunt ito, na naulit-ulit sa kasalukuyang sitwasyon ng kingdom. Sinabi ni Seika na 100 years na patay ang babaeng dragon kaya naisip ni Effa na imposible na anak ang dahilan ng pag-atake ng dragon dahil mag-isa na lang ito. Kaya nag-decide si Seika na umakyat sa bundok para kumprontahin ang dragon. Gusto sana sumama ni Effa, pero sinabi ni Seika na delikado ang pupuntahan niya, kaya wala nagawa si Effa. Kinagabihan pinuntahan ni Effa si Seika at maiyak-iyak na sinabi na pinapatawag siya ng prince, pero sinabi ni Seika na siya na bahala sa prince at dahil takot matulog mag-isa si Effa ay tabi sila natulog. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagsali ni Effa sa harem at sinabi ni Seika na desisyon iyon ni Effa at darating ang panahon na kailangan nilang tahakin ang sarili nilang mga landas, na nagpaiyak naman kay Effa. Kinabukasan ay wala na si Effa sa tabi ni Seika, at sinabi naman ni Yuki na naawa ito kay Effa dahil may pagtingin ito kay Seika. Sinabi naman ni Seika na magkaibigan lang sila. Ouch! Kinausap naman ni Seika si Cecilio tungkol kay Effa at sinabi dito na kung willing si Effa ay wala siya magagawa, na kinatuwa naman ni Cecilio, at saka naman niya sinabi na pupuntahan niya ang nest ng dragon para mag-imbestiga. Sumang-ayon naman ang prince sa plano ni Seika. Napansin naman ni Seika na may binabalak itong prince na to habang wala siya. Nakinabahala naman ni Seika. Nag-usap pa sina Effa at Seika saglit bago siya umalis papunta sa nest ng dragon. Sa huling eksena ay kinausap ni Liz si Effa, at sinabi nito na descendant ng elves si Effa, na kinagulat naman ito, at pinayuhan niya na sumali sa harem ni Cecilio si Effa dahil wala siyang mapapala kay Seika, dahil isa itong monster. Kausap ni Liz si Effa tungkol kay Seika, na isa itong monster at katunayan dito ay iniiwasan siya ng mga spirit na para itong demon. Pinagtanggol naman ni Effa si Seika at sinabing tao ito at lumaki sila na magkasama. Tinanong naman ni Liz si Effa tungkol sa magulang ni Seika at baka demon ang nanay nito. Pero sinabi ni Effa na naniniwala siya sa humanity ni Seika, kaya walang nagawa si Liz kundi warningan si Effa tungkol kay Seika at alukin ito na tignan ang harem ng kingdom nila. Samantala nakarating na si Seika sa nest ng dragon, nang nakita siya ng dragon ay inatake siya nito, naharang naman niya agad ng barrier, lumipad ang dragon at inatake siya ng direkta pero madali lang ito naiwasan ni Seika. Saka naman niya sinomen ang Shakinya na kon ako Gigi. Tumalon ito sa ulo ng dragon at sumigaw na nagpabagsak sa dragon, saka nag-create si Seika ng net para hulihin ito. Nang nahuli na ito ay tinanong ni Yuki bakit hindi ito gumamit ng net agad. Sinabi naman ni Seika na baka ma-damage ang pakpak nito. Sa kanila nakita ang itlog ng dragon na kinagulat ni Yuki dahil lalaki ang dragon. Sinabi naman ni Seika na may mga creature na kayang magpalit ng kasarian, at may mga creature na kayang mag-reproduce kahit walang mate. Nang makita ni Seika ang itlog, na-realize niya na kailangan baliktarin ang posisyon ng itlog. Nang mabaliktad niya ang itlog ay napansin ni Seika na kumalma na ang dragon.
Sa sumunod naman na scene ay patuloy inikat naman ni Rize si Effa sa harem ng kingdom nila. Dito pinaliwanag ni Liz na ang harem ay hindi lang tirahan ng mga royal bride at mistresses. Ito rin ay isang training facility para sa mga babae na maaaring makapasok bilang female official sa government. Sinabi ni Liz na kaya ito tinawag na harem ay dahil karamihan sa naging queen nila ay galing sa facility na ito. Katulad ng current queen na isang matalino at mahal ng mga tao sa kingdom nila. Habang patuloy sa kwento si Liz ay nakikinig lang si Effa. Samantala napagod naman si Seika sa pag-ikot ng itlog na kinainis naman ni Yuki, habang ang dragon ay relax lang sa isang tabi, at nilagyan pa ng apoy ni Seika ang paligid ng itlog, dahil hirap ang dragon painitin ito mag-isa. Dahil napakalma na nila ang dragon ay balak na ni Seika umuwi pero mukhang ayaw na siya pauwiin ng dragon. Pinuntahan naman nila Rize at Effa ang prince, may mga kausap itong mga official at pinakilala naman ng prince si Effa sa official na si Grood, mukhang nagastuhan naman ng gurang si Effa, at saka pinresyuhan si Effa at binigay sa prince, binigay naman ng prince sa isa pang official na si Curtis ang papel na naglalaman ng price ni Effa, at saka naglabas ng pera ang tauhan ng prince, na pinagtaka naman ni Effa at tinanong kung para saan ito, sinabi ng prince na para ito sa release process niya na kinagulat naman ni Effa. Tumanggi naman si Effa at sinabi na si Seika lang pwede mag-release sa kanya. Pero sinabi ng prince na kung sapat ang bayad wala itong dahilan na tumanggi. Lumalaban pa rin si Effa pero ayaw siya pakinggan ng prince. Tinangka naman gamitin ni Effa ang power niya pero pinigilan siya ni Liz at hinawakan siya ng guard. Sinugatan ni Liz ang daliri ni Effa at tinangka na puwersahan na ilagay ang dugo nito sa kontrata. Pero nagulat sila sa pagdating ni Seika na nakasakay sa dragon. Saka sinabi ni Seika na kinaibigan niya ang dragon at kailangan niya ng kasama sa pagpainit ng itlog ng dragon sa kanya niyaya si Effa. Sumakay sila sa dragon at pumunta sa nest nito. Pagdating nila doon ay bigla naman sila inatake ng Love Tiger na napigilan naman agad ni Seika. Saka nagpakita ang grupo ni Zek. Dito nalaman na tina-target nila ang itlog ng dragon. Inatake ulit sila ng Love Tiger pero nilabanan ito ni Effa na kinagulat ni Seika. Pero hindi talaga sumuko ang mga mercenary kaya tinapos na ni Seika ang Love Tiger na kinagulat ng mga ito. Sa huli nakialam na ang dragon na nagpatakbo sa mga mercenary, at sinunog naman ni Seika ang grimoire ni Zek na kinaiyak nito. Hinarap naman nila Seika ang mga mercenary sa prince, at may pa-witness pa ang dragon. Nagulat naman ito dahil naloko siya ng mga mercenary, pinakulong naman ito ng prince. Saka naman sinabi ni Seika na ang dahilan ng kakaibang kilos ng dragon ay dahil may itlog ito, at kaya siya tinanggap ng dragon ay dahil tinulungan niya ito sa itlog nito. Kaya sinabi ni Seika na kailangan tulungan ng prince ang dragon sa pag-hatch ng itlog nito para ituring ulit ng dragon na pamilya ang mga tao sa Proto-Asta, pero tumanggi ang prince na pinagtaka ni Seika, at inutusan si Seika na tapusin ang dragon. Tumanggi naman si Seika. Kaya pinahuhuli niya si Seika at sinabi si Seika ang may kasalanan sa behavior ng dragon. Sinamantala naman ito ng buwisit na prince para mapalaya si Effa, na kinagalit naman ni Seika dahil kung tungkol sa affair ng kingdom nila ay hindi makikialam si Seika, pero ang magdesisyon para lang makuha si Effa. Nagpapakita ito na wala itong pakialam sa mga tao ng kingdom niya. Go lang Seika. Nagulat naman ang prince sa pinakitang galit ni Seika, at sinabi na hindi niya ibibigay si Effa dito. Dahil hindi niya deserve ito, tuwang-tuwa naman si Effa. Sa huli na magitan na si Liz, humingi ito ng tawad kay Seika at Effa at nagpasalamat sa ginawa ni Seika para sa pagkahanap nito ng solusyon sa problema nila sa dragon. Sinabihan din niya ang prince na sumuko na dahil na-reject na siya na kinagulat ng prince, at sinabi na kung may time ay gusto niya makausap si Effa. Nag-usap sila at binigyan niya ng light spirit si Effa, na kinatuwa naman ni Effa. At sinabi na naalala niya ang Elves Princess kay Effa. Sa huling eksena pinakita ang isang grupo ng demon na sina Mudrev, Piris Ralia, Ronnie, Galganes, at ang leader nila na isang devil god. Pinakita na may tinatakot silang isang villager. Nagawa naman makatawag ng villager ng isang elder cyclop na madali naman tinalo ng devil god. Nalaman din na ang misyon ng grupo nila ay patayin ang hero. Pinakita ang Holy Princess na si Fiona Erd Allegrife at ang nakatakdang pag-alis nito. Samantala habang naglalakad sina Seika, Effa, Amo at Mabel ay biglang sinabi ni Seika na gusto niya makilala ni Amo ang pamilya niya na kinagulat nila lalo na si Effa. Nilinaw agad ni Seika na ni-request ng pamilya niya na mamit ang Omni-Elemental Sword Mage na si Amo. Pumayag naman si Amo na kinatuwa ni Seika at niyaya din niya si Mabel. Nang umalis na sina Amo, ay medyo na-stress naman si Seika dahil sa napipintong pag-uwi,
at dahil may importanteng tao na gusto silang makita ni Amo. Dumating na sila sa bahay ng mga lamprog at doon sinalubong sila ng kapatid ni Seika na si Luft at tatay ni Eva. Pinakilala naman niya sina Amo, Mabel sa kanila, bigla naman sumingit si Gray, at alanganin naman siya binati ni Seika at tinanong kamusta ang buhay ng pagiging soldier. Masaya naman sinabi ni Gray na bagay sa kanya ang pagiging soldier kesa nakaupo lang sa office, na pinagtaka ni Seika dahil ayaw niya ma-send dun. Pero sinabi ni Gray na halos magpasalamat pa siya kay Seika pero hindi pa rin niya nakakalimutan na ginawa siya ni Seika tanga, kaya hinamon niya si Seika sa duel. Tinanong naman ni Amo si Eva kung si Gray ba ang nangbuli sa kanila dati, na sinang ayunan ni Eva. Kaya biglang sumingit si Amo, at siya ang humamon sa duel kay Gray. Kinunbinsi naman ni Seika si Gray na mas malakas si Amo pagdating sa swordsmanship, kaya pumayag ito. Si Seika ang referee nila, sinabi ni Seika na ang rules ay bawal gumamit ng magic. Confident naman si Seika na mananalo si Amo. Nagsimula sila ng laban, habang sa gitna ng laban ay muntik na madapa si Gray, nasasamantalahin sana ni Amo. Pero nag-bluff si Gray kaya na-distract si Amo na nagpanalo kay Gray, na kinainis ni Amo dahil nandaya daw ito, pero sinabi ni Gray na hindi siya gumamit ng magic, at sinabihan si Amo na walang pakialam ang tao sa pagiging marangal pag nasa labanan. Hinama naman ulit ni Gray si Seika pero biglang may sumingit. Ito ay ang Holy Princess na si Fiona. Nagpakita ito ng excitement sa napipintong duel ng kanyang paladin. Nagulat naman si Gray dahil tinakasan nito mga bantay nito. Sinabihan naman niya si Gray na wala siyang mapapala sa duel na magaganap, at nagbigay ng hint na matatalo ito sa duel. Kaya nawala na ito ng gana, na pinagtaka ni Seika dahil napasunod ng prinsesa, at pinakilala na lang ang prinsesa kina Amo na kinagulat ng mga ito. Habang naglalakad sila, tinanong naman ni Yuki ang tungkol sa pagiging Holy Princess. Pinaliwanag ni Seika na kaya Holy Princess tawag sa kanya ay dahil anak siya ng isang priestess at ng emperor, at dahil doon ay meron siyang dugo mula sa clerical at imperial family. Nang nasa private na sila ay sinabi ng prinsesa na gusto niya ma-meet si Amo ng personal, dahil sa mga rumor na narinig niya na tungkol sa kakayahan nito, na kinablush naman ni Amo ng matindi. Nagpasalamat din ito kay Seika sa pag-grant sa selfish nitong hiling. Sinabi naman ni Seika na okay lang. Sinabi din niya na magstay siyang ng ilang araw at kung willing si Seika ay samahan siya nito. Pumayag naman si Seika. Habang kumakain naman ay nabigla naman si Seika dahil binati siya ng kanyang ama sa performance sa Estelia, at mas nagulat siya dahil kinausap siya ng stepmom niya. Kinagabihan ay nagkwekwentuhan sina Yuki at Seika doon, nalaman na may pagkakaparehas ang asawa niya sa past at ang prinsesa na kinagulat ni Yuki. Bigla naman dumalaw si Amo sa kwarto niya, at nag-feeling at home, nagkwentuhan sila ni Amo tungkol sa plano nilang maging adventurer. Nang umalis si Amo ay ipinaalala naman ni Yuki kay Seika na ang dahilan ng paglapit niya kay Amo ay dahil gusto niya itago ang power niya. Sinabi naman ni Seika na hindi niya nakakalimutan. Kinabukasan ay pumunta naman sila Seika, Amo, Gray at ang prinsesa sa town para mag-ikot. May pasingit pa ang prinsesa na holding hands na kinagulat ni na Gray at Amo. Habang nag-iikot sila ay nagulat naman si Seika na natutunan ni Gray na maging mabait. Habang nagkwentuhan naman sila ay nagbigay ng hint ang prinsesa na napanaginipan niya na may nagligtas sa kanya sabay tingin kay Seika. Habang naglalakad sila ay muntik mabagsakan ang prinsesa ng mga kahoy pero niligtas naman siya ni na Gray at Amo. Nagpasalamat naman ang prinsesa kina Amo at Gray, habang inignore si Seika, na pinagtaka naman ni Seika. Para bumawi ay binigyan ng tali ang prinsesa at siya pa ang nag-ayos ng buhok nito. Nagpakitang gilas pa si Seika at naglabas ng salamin gamit ang power niya. Sobrang tuwa naman ng prinsesa at nagpasalamat pa. Habang nagtitraining si Gray ay pinuntahan siya ni Seika. Dito nalaman ni Seika na kahit mukhang inosente ang prinsesa ay isa pa rin itong politician at meron itong plano. Sinabi pa ni Gray na ang prinsesa ay nakakakita ng future, na kinagulat naman ni Seika. Ibig sabihin alam niya na hero si Amo at sinabihan din niya si Seika na lumayo sa prinsesa dahil kung anuman ang plano nito ay para sa ikabubuti ng empire sa hinaharap. Sa huling eksena ay pinakita ang prinsesa na nakatingin sa chess. Tinataguan ni Seika ang prinsesa. Tinanong naman ni Yuki si Seika kung kaya ba niya makakita ng future. Pero sinabi ni Seika na maraming kailangan tools at limited lang ang kaya niyang makita. Tinanong din ni Yuki kung magiging delikado ba ang prinsesa sa kanila. Sinabi naman ni Seika na safe naman basta lumayo lang siya dito. Samantala habang naglalakad si Amo ay nagulat ito sa biglang paglutang ni Seika.
Humingi naman ng tawad si Seika sa paggulat dito, at saka tinanong ni Seika kung bakit ito may dalang espada. Sinabi naman ni Amo na nakipag-sparring siya sa kapatid nito at sinabi na hindi siya manalo-nalo dito. Sinabi pa ni Amo na pamilya niya nga ito. Napansin naman ni Amo na parang nandidiri ito nang binanggit niya na kapamilya niya si Gray. Nagtaka naman si Seika bakit hindi matalo ni Amo si Gray, samantalang may talent ito at hero pa. Bigla naman tinanong ni Amo kung ano ginagawa nito. Sinabi naman ni Seika na tinataguan niya ang prinsesa, kaya sinabi ni Amo na nagka-interest ang prinsesa sa kanya at total aalis na ang prinsesa kinabukasan ay kausapin niya na ito. At sinabi pa na nasa balcony ang prinsesa naglalaro ng chess mag-isa at mukhang malungkot, kaya pinuntahan na ito ni Seika. Niyaya naman ng prinsesa si Seika na maglaro ng chess at nagkaroon pa ng wager na kung sino ang matalo ay susundin ang utos ng mananalo, na medyo nag-alangan si Seika, pero pumayag din. Habang naglalaro sila ay tinanong ng prinsesa si Seika kung sino sa tingin niya ang pinakamalakas na pieces. Sinabi ni Seika na kung iisipin silang dalawa ng prinsesa dahil sila ang nagkokontrol sa galaw ng mga chess piece, masaya naman ang prinsesa sa sagot niya pero iba ang kanyang opinyon. Sinabi niya na para sa kanya ang pinakamalakas ay ang blankong space o sa interpretasyon ni Seika ay mga ordinaryong tao na nakapaligid sa government na kayang-kayang itong pabagsakin anumang oras. Sinabi naman ni Seika na powerless ang mga ordinaryong tao, pero sinabi ng prinsesa na walang pinoproduce ang hari at official. Kinukuha lang nila ang resources at product ng mga tao sa pangalan ng tax na kinagulat ni Seika. Dahil si Fiona ay isang imperial princess, at may pahabol pa ang prinsesa na kung wala ang taxes ng tao ay hindi rin mag-exist ang mga estadista. Kaya sinabi ng prinsesa na kaya niya inannounced ang existence niya sa mga tao. Dahil wala siyang king o dragon na magprotekta sa kanya, kinailangan niya ng proteksyon ng mga tao. Nag-usap din sila tungkol sa power ng prinsesa. At sinabi niya na bago pa sabihin ni Gray ay may duda na siya, dahil sa alam niya nakakalabasan ng laban nila ni Gray at nababagsakan siya ng mga kahoy. Nagpasalamat naman ng prinsesa kay Gray na kinagulat ni Seika. Sinabi ng prinsesa na hindi niya alam kung paano sasabihin ang power niya kay Seika. At sinabi din ng prinsesa na ang future na nakikita niya ay pwede mabago. Kaya nag-decide na siya na mamuhay ayon sa kagustuhan niya, na medyo kinagulat ni Seika. Sa labanan nila sa chess ay wala naman nagawa si Seika kundi sumuko na kinatuwa ng prinsesa, at nag-usap pa sila at tinanong ng prinsesa kung paano niya makukuha ang tiwala ni Seika. Sinabi ni Seika na kailangan magsabi ang prinsesa ng kahinaan niya o intention, kaya sinabi ng prinsesa na ang kahinaan niya ay nilaga. Dahil takot siyang kainin ito sa rooms na may fireplace at lalo na sa winter, na kinagulat ni Seika. Kinuwento ng prinsesa na nung bata pa siya ay alam niya na may flour ang nilaga. Kaya naisip niya na paano kung kumain siya ng nilaga at lumapit siya sa apoy, magkakaroon ba ng tinapay sa loob niya? Tinawanan naman siya ni Seika. At sinabi din niya ang intensyon niya na iligtas ang mga bata sa Empire, pero hindi niya pwede ibigay ang detail kay Seika dahil baka magbago sa hindi magandang paraan ang future. Kaya tinanong na lang ni Seika kung kasama ba si Amo sa future na nakita niya, na sinang ayunan ng prinsesa. Sinabi naman ni Seika na susuportahan niya ang prinsesa at kung kailangan siya nito ay sabihin lang nito, na nagpa-touch naman sa prinsesa at sinabi na pag-iisipan niya kung ano ang uutos niya kay Seika. Dahil nanalo siya sa chess, naalanganin na kinatuwa ni Seika. Samantala patuloy naman sa pag-atake sa mga tao ang mga grupo ng demon. Sinabihan naman ni Zormunem ang mga kasama niya na siguraduhin na sapat ang mga supply nila. Dito nalaman din na may skill si Zor na mag-judge ng power. At sa una hindi niya gusto ang power niya, pero dahil sa misyon nila ay malaki advantage niya. Samantala tapos na ang pagbisita nila sa bahay nila Seika, kaya babalik na sina Seika sa school, masaya naman sila hinatid ni Luft at kasabay pa nila ang prinsesa sa pag-alis, nag-usap pa sila Seika at Luft. Nagpaulim naman si Gray kay Luft at magkita sila sa pagbisita nito sa capital, at inasar pa ito ng prinsesa at sinabi na kung makaligtas si Gray sa mga assassin na medyo kinagulat ni Gray. Pero sinabi ng prinsesa na joke lang. Nagsimula na sila magbiyahe, kasama naman ni Seika sa sasakyan sina Gray at ang prinsesa. Habang nag-uusap sila ay biglang may umataki sa kanila na mga bandits na may pana pa, pero madali lang naman naharang ni Seika atake nila, at gumamit pa ng barrier si Seika sa mga atake nila, na kinagulat ng mga bandits, at saka naman umatake si Gray at inutusan mga soldier para protektahan ang prinsesa. Nabilib naman si Seika na kayang umakto ni Gray na captain. Sinabi naman ng prinsesa na hulihin ng buhay ang mga kalaban, kaya gumamit si Seika ng bind spell para hulihin ang mga ito.
Nagulat naman sila amo na inatake ang mga sasakyan nila Seika. Nagtaka si Seika na hindi nila napansin ang pag-atake. Sinabi ni Efa na malayo na sila nang mapansin nila na hindi nakasunod sa sakyan ni Seika, at pinagtaka din nila na inatake sila kahit may mga sundalo na kasama. Bigla naman sumingit si Gray at sinabi na gusto makausap ng prinsesa si Seika. Nagpasalamat naman ang prinsesa kay Seika. Dito sinabi ng prinsesa na ang mga bandits ay assassin at kaya sila hinuli ng buhay ay dahil gusto niya malaman ang nag-utos dito. Dito nalaman na nakita na ng prinsesa ang raid na mangyari kaya ito gumamit ng decoy na sasakyan. Sinabi naman ni Seika na delikado na dalhin niya sa capital lahat ng assassin pero sinabi ng prinsesa na okay lang dahil hindi siya basta atakihin ng mga ito sa capital at sinabi rin niya na nakita niya na may nakaabang pa. Pero hindi ito magtatagumpay dahil na-meet na nila ang mga demon at ang future nila ay sigurado na. Kaya ligtas na sila makakabalik. Nang makarating na sila sa school ay sinabi ng prinsesa na gusto niya sila ma-invite sa palasyo. Gusto rin sana ni Amo pumunta dahil maipagyayabang niya ito. Interesado rin si Mabel, na kinatuwa naman ng prinsesa. Bago umalis ay nagpaalam pa si Gray kay Seika. Sinabihan niya si Gray na mag-ingat at nagpaalam naman si Seika sa prinsesa at masaya ito na naging magkaibigan sila. May pahabol ang prinsesa na kakampi siya ni Seika at huwag sana nito kalimutan. Na pinagtaka naman ni Seika. Sa huling eksena pinakita na papunta na ang mga demon para gawin ang misyon nila na patayin ang hero, para sa future ng mga devils. Kinausap si Seika ng principal at sinabi na gusto siya nito maging representative ng mga graduating class sa opening ceremony. Sinabihan din siya na makakatulong ito na para madali siyang makapasok sa government at least yun ang goal ng normal na estudyante, na sinang-ayunan ni Seika, dahil gusto niya gawin ang normal na ginagawa ng isang estudyante. Habang naglalakad naman si Seika ay bigla naman siya kinausap ni Yuki at sinabi na baka mag-stand out siya dahil sa pagiging representative niya, pero tinawanan lang ito ni Seika, at sinabi na ordinaryo na event lang ito at dahil sa paraan ng pagkamatay niya sa past life ay naging medyo matatakutin siya, at na-realize din niya na hindi niya kailangan ng isang malakas para maging kapalit niya sa pagiging strongest, at nag-enjoy na siya sa buhay bilang normal pero pag may kalaban ay gagawan niya ng paraan. Medyo duda pa si Yuki pero sinabi ni Seika na basta walang makaalam ng ginagawa niya ay maging okay lang lahat. Samantala dumating na ang mga demon na grupo na pinamumunuan ni Zor Munim. Nag-speech pa si Zor at sinabi ang plano sa mga kasama niya na masaya naman nag-usap ang mga ito na siguradong sigurado sila na magagawa nila ang plano nila. Nag-teleport na sila at naghiwalay-hiwalay para isagawa ang plano. Nauna si Galganes, medyo nagtaka siya sa mist na nakapaligid pero nang makakita siya ng dalawang estudyante na naglalakad ay inatake niya ang mga ito. Magkasama naman sina Pirisralia at Ronnie katulad din ni Galganes ay nagtaka din sila sa mist dahil wala ito sa labas ng school. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang may tumakbo sa mga bushes kaya pinahabol ito ni Ronnie sa mga beast niya. Pinabalik niya ang beast niya at may binigay ito na pinagtaka niya. Si Mudrev naman ay solo lang. Bigla naman may umatake sa kanya na kinatuwa niya dahil na-damage nito ang weapon niya. Nagpakita ang umatake na si Mabel. Tamang hinala naman si Mabel na padala ang demon ng merchant para targetan siya. Na tinawanan lang ni Mudrev. Naglabanan ang dalawa. Na-captured ito ni Mabel na kinagulat nito. Sinabihan ni Mabel na sumuko ito pero ngumiti lang si Mudrev at basic na sinira ang bind, na kinagulat ni Mabel. Hinampas nito si Mabel pero nagulat ito dahil bigla itong nawala at ang pumalit ay isang amulets. Nagmeet naman sina Galganes at Zor at nagtaka ang dalawa dahil hindi doon ang meeting place nila. Dumating din sina Mudrev, Ronnie at Pirisralia. Dito sinabi ni Pirisralia na may kakaiba sa mga tao na sinang-ayunan din ni Zor. At dito nalaman na lahat ng inatake nila ay naging amulets, kaya nag-decide sila na mag-retreat. Bigla naman silang may naririnig ng nagbabanggit ng poem ng tignan nila ay si Seika ito na nakaupo sa isang magic circle. Nag-speech pa si Seika at pinaliwanag ang ibig sabihin ng poem na binanggit niya. Sinabi din ni Seika na ang nakalaban ni Mudrev ay totoong si Mabel at madami naman sinabi si Mudrev tungkol sa kagustuhan niya na makaharap si Seika. Pero hindi pa siya tapos magsalita ay bigla na lang lumipad ulo niya na kinagulat ng mga demon. Tinangka naman ito atakihin ni Pirisralia ng kanyang evil eye, pero nginisyan lang ito ni Seika at sinumon ang White Snake. Nagtinginan ang dalawa at biglang humawak ito sa dibdib at nalaglag. Nilapitan ito ni Ronnie. Sinabihan naman ito ni Seika na ang totoong evil eye ay kayang patahimikin pati ang puso. Nagsummon naman si Ronnie ng malaki din snake pero madali lang ito tinalo ng White Snake. Tinangka naman ni Ronnie na e-tame ang White Snake. Lumapit ang snake dito.
Sinigawan naman ni Zor si Ronnie na layuan ito pero huli na ang lahat at kinain ito ng White Snake ng buo, pinabalik na ni Seika ang White Demon. Gulat naman si Zor sa mga nasaksihan niya na kakayahan ni Seika. Tinignan ni Zor ang power ni Seika at nagulat siya na isang Devil King si Seika, na kinagulat naman ni Galganes. Sinabihan ni Zor na tumakas ito at sabihan ang kalahi nila tungkol sa Devil King na si Seika. Sinabihan ni Seika ang mga ito na hindi nito pwede patayin ang hero dahil pinuprotektahan niya ito na kinagulat ni Zor. Inatake ni Seika si Zor. Ginawa naman ni Zor ang lahat para pigilan ang atake ni Seika pero natalo pa rin siya. Nakatakas naman si Galganes. Nagpahinga saglit si Galganes dahil sa injury niya, pero biglang nagkahiwa siya sa dibdib na pinagtaka niya at saka ito nawalan ng buhay. Kiners pala ito ni Seika. Bigla naman dumating si Mabel na tamang hinala pa rin na siya ang target ng mga demon, pero pinakalma ito ni Seika at sinabi na ang target ng mga ito ay ang hero. Sinabihan pa ito ni Seika na ilihim ang mga nangyari. Samantala nasa isang banquet naman sila Seika at Mabel na kumakain na parang walang nangyari at kausap pa sina Amo at Effa. At pinag-uusapan ang pagiging representative ni Seika at ang pagsasalita sa harap ng maraming tao. Bigla naman may mga Dialect Knights na dumating at hinuhuli si Amo sa kasong treason laban sa Empire dahil sa pagpatay sa ambassadors sa internal lands na kinagulat naman ni Seika. Hinuli nila si Amo. Tinangka ni Effa makialam samantalang si Mabel ay aatake sana pero pinigilan ito ni Seika at sinabihan si Amo wala itong dapat ipag-alala dahil inosente ito at makakalaya agad ito. Nakinabwisit naman ng mga knights at tinangka atakihin si Seika pero pinigilan ito ng leader nila, at sinama na si Amo sa pag-alis nila. Kinausap naman ni Seika ang principal tungkol sa kaso ni Amo. Dito nagtaka din ang principal sa nangyari. Sinabi naman ni Seika na nag-fabricate ng rason ang Empire para ma-dispose ang hero, at gusto niya malaman kung bakit. Pero sinabi ng principal na ang tanging rason ay uhaw sa kapangyarihan ang Empire at ang usapan politics ay masyadong komplikado. Nasinang-ayunan ni Seika. Winarningan naman ng principal na wag umakto ng basta lang si Seika. Dito hindi sumang-ayon si Seika pero nagpasalamat ito sa effort nito na iligtas si Amo. Sinama naman ni Seika si Mizuchi, at sa una nahirapan siya kontrolin ito pero sa huli ay kinilala din ito si Seika na master. Tinangka naman ni Yuki warningan si Seika sa mangyayari pag niligtas niya si Amo gamit ang power niya. Tinanong din ni Yuki bakit galit na galit si Seika. Dito nag-flashback ang mga nangyari sa past life niya at ang paggamit sa kanyang estudyante para tapusin siya, at sinabihan pa si Yuki na anong karapatan ng isang demon na payuhan siya, kaya wala nang nagawa si Yuki at sumakay na si Seika kay Mizuchi, at inutusan ito na pumunta kung nasan si Amo. Naglabas ng madaming amulet si Seika para hanapin kung nasan si Amo. Nang mahanap na niya si Amo ay bumaba siya pero nakita siya ng isang knights at biglang naglabasan ang mga knights, at pinapapana si Seika pero madali lang ito nasalag ni Seika. Nabwisit si Seika at binagsakan ng malaking bato ang mga nagpapana sa kanya. Sa paglalakad niya ay madami pang naghihintay na mga knights. Sinabihan ito ni Seika na wag siya pigilan pero inatake lang siya ng mga ito. Kaya inatake ito ni Seika. At sino mo ng kama Itachi? Lumabas ito at pinagpapatay ang mga knights. Nang matalo na mga knight ay biglang pinuntahan na niya si Amo. Nagalit naman si Amo dahil medadami pamilya ni Seika sa pagligtas sa kanya at sinabihin ito na okay lang siya. Dito napilitan si Seika sabihan na si Amo ang hero at sinabihan maraming tao ang may rason para patayin si Amo. Bigla naman may dumating at inatake ito ni Seika pero agad itong nasalag ng knights na napag-alaman na si Gray. Kinausap naman ito ni Seika na ituloy na nila ang duel nila. Bigla naman dumating si Fiona at sinabihan si Seika na hindi na kailangan. Sinabi naman ni Seika na alam na ni Fiona ang mangyayari. At sinabi din na ito ang nagpadala ng mga knights sa labas pero sinabi ni Fiona na nandun lang ang mga ito para walang makialam sa kanila. At sinabi pa ni Fiona na hinarap niya ng personal si Seika para ipaliwanag dito ang suggestion niya. Pero tinanong ni Seika na bakit gusto ni Fiona ipapatay ang hero. Pinaliwanag naman ni Fiona na although nag-bloom ang country nila dahil sa hero at sa paglaban nito sa mga demon, ito ay sa past na. Tapos na ang era ng demon laban sa human, hindi na kailangan ng mga tao ng hero, dahil ang existence ng hero ay siguradong mag-spark lang ng war. Ayun din ang nasa isip ng mga demon kaya sila nagpadala ng assassin para patayin ang hero, bago pa magkaroon ng panibagong war, at sinabi din ni Fiona na hindi pa nakukuha ng hero ang power katulad sa past dahil kay Seika, dahil ang hero ay lumalakas sa bawat pagsubok, pero dahil sa proteksyon ni Seika ay hindi nag-level up si Amo na kinagulat ni Seika. Nakiusap din si Fiona na tuparin nito ang request niya.
katulad ng pangako niya na gagawin niya lahat dahil nanalo si Fiona sa chest, at hayaan siya ni Seika ang gumawa ng paraan para makalaya si Amo. Pero grabe ang duda ni Seika sa kanya na kinagulat ni Fiona, kaya wala siyang nagawa, sinabihan na lang niya na umalis si Seika kasama si Amo, at inutusan si Gray na sabihan ang mga guard na wag na kumilos. Dito dinala sila ni Fiona sa lugar kung saan sila pwede tumakas at pinakita din ang mga gagamitin nilang sasakyan. Lumapit naman si Amo kay Fiona at binalik ang blanket dito at nagpasalamat. Nakinagulat ni Seika, sinabi din ni Amo kay Seika na habang nakakulong siya ay pinuntahan siya ni na Gray at Fiona para comfort siya at sabihan na wag siya mag-alala dahil makakalaya din siya. Sinabi naman ni Fiona na sa kanya na ang blanket at sinabihan sila na mag-ingat at nagpaalaman na sila. Humingi naman ng tawad si Seika sa hindi niya pagtupad sa pangako niya. Pero sinabi ni Fiona na okay lang. Pero sinabi ni Seika na promise is a promise, kaya bilang kapalit ay binuhay niya ang mga knight na siya rin naman ang pumatay. Nakinagulat nila Amo at Fiona. Medyo nainis pa si Fiona dahil may dahilan na siya pag tinanong tungkol sa mga namatay, kaya nag-sorry na naman si Seika. Wala naman magawa si Fiona at natawa na lang, at sinabihan sina Seika na umalis na. Nang nasa sasakyan na sila Seika, ay nagdrama pa si Amo. Pero bigla naman tinanong ito ni Seika kung paani paandarin ang sasakyan nila na kinagulat ni Amo, kaya napilitan si Amo na ang magpaandar ng sasakyan nila at medyo inis pa si Amo dahil kailangan nilang mag-drop out sa school. Tinanong naman ni Seika kung nagsisi ito, sinabi naman ni Amo na ang regret lang niya ay hindi marinig ang speech ni Seika sa graduating ceremony, at nag-decide sila na mag-adventure. Sa huli ay na-meet nila ulit sina Effa at Mabel at masayang nag-reunion.